Pong magandang araw, magandang gabi po sa inyong lahat. Mula po sa Pilipinas hanggang sa iba't ibang panig ng daigdig. Binabati ko po kayo ng isang magandang araw at magandang gabi po sa inyong lahat. At mga kaibigan, nandito na naman po tayo sa ating Bible reading. Nandito naman po inyong Nanay Rely na magpapatuloy po na babasahan kayo o basahan kayo ng salita ng Diyos. Sa oras pong ito ay signal number 5 na po ang Cagayan. Ganyan po katindi ang mga bagyo ngayon na nangyayari sa ating bansa. Pero sa oras na ito, hindi lamang po ito signal number 5 ang salita ng Diyos na ating babasahin. Mas matindi po ang kapangyarihan nito kapag ito po ay naunawaan natin at pumasok sa ating puso at maisapamuhay natin. Kaya muli ay inaanyayahan ko po kayo na buksan na po natin ang ating mga Biblia. Hindi na po natin ito patatagalin pa. Dito pa rin po sa Aklat ng Bilang, chapter 7. At patuloy na hiniling ko po ang gabay patnubay ng ating Diyos at ng banal na Espiritu Santo na habang tayo po ay nagbabasa o nakikinig ay maunawaan po natin ang mga binabasa natin. Ano po? So, simulan ko na po mga kaibigan. Bilang chapter 7 verse 1, ang mga handog sa pagtatalaga sa altar. Nang mayari ang tuldang tipanan, pinahiran ito ni Moises ng langis at itinalaga kay Yahweh, gayon din ang mga kagamitan doon, ang dambana at ang lahat ng kagamitang ukol dito. Nang araw na yaon, ang mga pinuno ng Israel na nakatulong sa pagkuha ng senso ay naghandog kay Yahweh ng 6 na kariton at 12 toro, 1 kariton sa bawat 2 angkan at 1 toro sa bawat angkan. Sinabi ni Yahweh kay Moises, tanggapin mo ang mga handog nilang ito upang magamit sa paglilipat ng tuldang tipanan, ibigay mo sa mga Levita ayon sa kanilang gawain. Kinuha nga ni Moises ang mga kariton at toro at ibinigay sa mga Levita. Ang 2 kariton at 4 na toro ay ibinigay niya sa mga anak ni Gerson. Ang 4 na kariton ay 8 toro ay ibinigay niya sa mga anak ni Merari. Ang lahat ay nasa ilalim sa pamamahala ni Itamar na anak ni Aaron. Hindi na niya binigyan ang mga anak ni Koat pagkat pasan nila ang mga sagradong bagay kung kailangang ilipat ng lugar. Ang mga pinuno ng Israel ay nagdala rin ng kanilang handog para sa pagtatalaga ng altar. Dahil dito, sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa kanilang sila'y maghahali-halili ng paghahandog araw-araw. Ng unang araw, ang naghandog ay sina Aso na anak ni Aminadab at puno ng angkan ni Judah. Ito ang kanyang mga handog, 1 bandihang pilak na tumitimbang ng mahigit pang-4 na libra at 1 mangkok na pilak din na tumitimbang naman ng 2 libra at kalahati. Ang mga ito'y puno ng pinakamainam na harinang minasa ng langis bilang handog na pagkain. Naghandog pa siya ng 1 platitong yari sa ginto na tumitimbang ng 4 na onsa at puno ng kamanyang. Nagdala pa siya ng 1 toro, 1 tupang barako at 1 kordero bilang handog na susunugin. Nagdala rin siya ng 1 kambing na lalaki bilang handog para sa kasalanan. Nagdala pa siya ng 2 baka, 5 tupang barako, 5 kambing na lalaki at 5 kordero bilang handog na pangkapayapaan. Ang mga ito nga ang inihandog ni Naason. Nang ika-2 araw, ang naghandog ay si Natanael na anak ni Zoar at puno ng angkan ni Isakar. Ang inihandog niya ay 1 bandilang pilak na tumitimbang na mahigit pang-4 na libra at 1 mangkok na pilak din at tumitimbang naman ng 2 libra at kalahati. Ito'y puno ng pinakamainam na harinang minasa sa langis bilang handog ng pagkain. Naghandog din siya ng 1 platitong ginto at tumitimbang ng 4 na onsa at ito'y puno ng kamanyang. Nagdala pa rin siya ng 1 toro, 1 tupang barako at 1 kordero bilang handog na susunugin. Nagdala rin siya ng 1 kambing na lalaki bilang handog ukol sa kasalanan. Nagdala siya ng 2 baka, 5 tupang barako, 5 kambing na lalaki at 5 kordero bilang handog pangkapayapaan. Ang mga ito nga ang inihandog ni Natanael. Nang ika-3 araw, ang naghandog ay si Eliab na anak ni Helon at puno ng angkan ni Zabulon. Ito ang kanyang inihandog, 1 bandihang pilak at tumitimbang na mahigit pang-4 na libra at 1 mangkok na pilak din
at tumitimbang naman ng 2.5 libre. Ang mga ito'y puno ng pinakamainam na harinang minasa sa langis at ito ang handog na pagkain. Naghandog din siya ng isang platitong ginto na tumitimbang ng 4 na onsa at ito'y puno ng kamanyang. Nagdala pa siya ng isang toro, isang tupang barako at isang kordero bilang handog na susunugin. Nagdala rin siya ng isang kambing at na lalaki bilang handog ukol sa kasalanan. Nagdala pa siya ng 2 baka, 5 tupang barako, 5 kambing na lalaki at 5 kordero bilang handog na pangkapayapaan. Ang mga ito nga inihandog ni Eliab na ika-4 na araw. Ang naghandog ay si Elizor na anak ni Sidior at puno ng angka ni Ruben. Ang inihandog nila ay isang bandihang pilak na tumitimbang na mahigit pang 4 na libra at isang mangkok na pilak din na may timbang na 2.5 libre. Ang mga ito'y puno ng pinakamainam na harinang minasa sa langis na siyang handog na pagkain. Naghandog din siya ng isang platitong yari sa ginto na tumitimbang ng 4 na onsa at ito'y puno ng kamanyang. Nagdala rin siya ng isang toro, isang tupang barako at isang kordero bilang handog na susunugin. Nagdala rin siya ng isang kambing na lalaki bilang handog ukol sa kasalanan. Nagdala pa siya ng 2 baka, 5 tupang barako, 5 kambing na lalaki at 5 kordero bilang handog pangkapayapaan. Ang mga ito nga ang inihandog ni Elizor. Nang ika-5 araw, ang naghandog ay si Silomiel na anak ni Surisadai at siyang puno ng angka ni Simeon. Ito ang kanyang inihandog, isang bandihang pilak na tumitimbang na mahigit pa sa 4 na libre at isang mangkok na pilak din na tumitimbang naman ng 2.5 libre. Ang mga ito'y puno ng pinakamainam na harinang minasa sa langis na siyang handog na pagkain. Nagdala rin siya ng isang platitong yari sa ginto na tumitimbang ng 4 na onsa at ito'y puno ng kamanyang. Naghandog pa rin siya ng isang toro, isang tupang barako at isang kordero bilang handog na susunugin. Nagdala rin siya ng isang kambing na lalaki bilang handog ukol sa kasalanan. Nagdala pa siya ng 2 baka, 5 tupang barako, 5 kambing na lalaki at 5 kordero bilang handog sa pangkapayapaan. Ang mga ito nga ang inihandog ni Silemuel. Nang ika-6 na araw, ang naghandog ay si Eliasaph na anak ni Deuel at puno ng angka ni Gad. Ang inihandog niya ay isang bandihang pilak na tumitimbang na mahigit pang 4 na libra at isang mangkok na pilak din na tumitimbang naman ng 2.5 libre. Ang mga ito'y puno ng pinakamainam na harinang minasa sa langis na siyang handog na pagkain. Naghandog pa siya ng isang platitong ginto na tumitimbang ng 4 na onsa at ito'y puno ng kamanyang. Nagdala rin siya ng isang toro, isang tupang barako at isang kordero bilang handog na susunugin. Nagdala rin siya ng isang kambing na lalaki bilang handog ukol sa kasalanan. Nagdala pa siya ng 2 baka, 5 tupang barako, 5 kambing na lalaki at 5 kordero bilang handog sa pangkapayapaan. Ang mga ito ang inihandog ni Eliasaph. Nang ika-7 araw, ang naghandog ay si Elisama na anak ni Amiud at puno ng angka ni Ephraim. Ito ang kanyang inihandog, isang bandihang pilak na tumitimbang ng mahigit pang 4 na libra at isang mangkok na pilak din at tumitimbang ng 2.5 libre. Ang mga ito'y puno ng pinakamainam na harinang minasa sa langis na siyang pinakahandog na pagkain. Naghandog pa siya ng isang platitong yari sa ginto na tumitimbang ng 4 na onsa at ito'y puno ng kamanyang. Nagdala rin siya ng isang toro, isang tupang barako at isang kordero bilang handog na susunugin. Nagdala rin siya ng isang kambing na lalaki bilang handog ukol sa kasalanan. Nagdala pa siya ng 2 baka, 5 tupang barako, 5 kambing na lalaki at 5 kordero bilang handog pangkapayapaan. Ang mga ito nga ang inihandog ni Elisama. Nang ika-8 araw, ang naghandog ay si Gamaliel na anak ni Pedasur at puno ng angka ni Manases. Ang inihandog niya ay isang bandihang pilak na tumitimbang ng mahigit pang 4 na libra at isang mangkok na pilak din at tumitimbang naman ng 2.5 libre. Ang mga ito'y puno ng pinakamainam na harinang minasa sa langis bilang handog na pagkain. Naghandog pa siya ng isang platitong yari sa ginto na tumitimbang ng 4 na onsa at ito ay puno ng kamanyang. Nagdala rin siya ng isang toro, isang tupang barako at isang kordero bilang handog na susunugin. Nagdala rin siya ng isang kambing na lalaki bilang handog ukol sa kasalanan. Nagdala pa siya ng 2 baka, 5 barako, 5 tupang barako, 5 kambing na lalaki at 5 kordero bilang handog na pangkapayapaan. Ang mga ito nga inihandog ni Gamaliel. Nang ika-9 na araw,
Ang naghandog ay si Abidan na anak ni Gideoni at puno ng angka ni Benjamin. Ito ang kanya inihandog, isang bandihang pilak na tumitimbang na mahigit pang 4 na libra at isang mangkok na pilak din at tumitimbang naman ang 2 libra at kalahati. Ito'y parehong puno ng pinakamainam na harinang minasa sa langis at siyang handog na pagkain. Naghandog pa siya ng isang platitong yari sa ginto na tumitimbang ng 4 na onsa at ito'y puno ng kamanyang. Nagdala rin siya ng isang toro, isang tupang barako at isang kordero bilang handog na susunugin. Nagdala rin siya ng isang kambing na lalaki bilang handog ukol sa kasalanan. Nagdala pa siya ng 2 baka, 5 tupang barako, 5 kambing na lalaki, at 5 kordero bilang handog pang kapayapaan. Ang mga ito nga inihandog ni Abidan. Na ika-10 araw, ang naghandog ay si Ahiezer na anak ni Amisadai at puno ng angka ni Dan. Ang inihandog niya isang bandihang pilak na tumitimbang ng mahigit pang 4 na libra at isang mangkok na pilak din na tumitimbang naman ng 2 libra at kalahati. Ang mga ito'y puno ng pinakamainam na harinang minasa sa langis at siyang handog na pagkain. Naghandog pa siya ng isang platitong yari sa ginto na tumitimbang ng 4 na onsa at ito ay puno ng kamanyang. Nagdala rin siya ng isang toro, isang tupang barako at isang kordero bilang handog na susunugin. Nagdala rin siya ng isang kambing na lalaki bilang handog ukol sa kasalanan. Nagdala pa siya ng 2 bakal, 5 tupang barako, 5 kambing na lalaki at 5 kordero bilang handog pang kapayapaan. Ang mga ito ang inihandog ni Ahiezer. Nang ika-11 araw, ang naghandog ay si Pagiel na anak ni Okran at puno ng angka ni Aser. Ito ang kanyang inihandog, isang bandihang pilak na tumitimbang ng mahigit pang 4 na libra at isang mangkok na pilak din na tumitimbang naman ng 2 libra at kalahati. Ang mga ito'y puno ng pinakamainam na harinang minasa sa langis at siyang handog na pagkain. Naghandog pa siya ng isang platitong ginto na tumitimbang ng 4 na onsa at ito ay puno ng kamanyang. Nagdala rin siya ng isang toro, isang tupang barako at isang kordero bilang handog na susunugin. Nagdala pa siya ng isang kambing na lalaki bilang handog ukol sa kasalanan. Nagdala pa siya ng 2 baka, 5 tupang barako, 5 kambing na lalaki at 5 kordero bilang handog pang kapayapaan. Ang mga ito nga ang inihandog ni Pagiel. Nang ika-12 araw, ang naghandog ay si Ahira na anak ni Inam at puno ng angka ni Neftali. Ang inihandog niya isang bandihang pilak na tumitimbang na mahigit pang 4 na libra at isang mangkok na pilak din at tumitimbang naman ang 2 libra at kalahati. Ang mga ito'y puno ng pinakamainam na harinang minasa sa langis at siyang handog na pagkain. Naghandog pa siya ng platitong yari sa ginto na tumitimbang ng 4 na onsa at ito ay puno ng kamanyang. Naghandog pa rin siya ng isang toro, isang tupang barako at isang kordero bilang handog na susunugin. Nagdala rin siya ng isang kambing na lalaki bilang handog ukol sa kasalanan. Nagdala pa siya ng 2 baka, 5 tupang barako, 5 kambing na lalaki at 5 kordero bilang handog na pangkapayapaan. Ang mga ito nga ang inihandog ni Ahira. Ito ang kabuang handog ng mga puno ng Israel. Nang italaga ang altar, 12 bandihang pilak, 12 mangkok na pilak din, at 12 platitong ginto. Bawat bandihang pilak ay tumitimbang na mahigit pang 4 na libra at 2 libra at kalahati ang isang mangkok at 4 na onsa naman ang bawat platito. Lahat ng kagamitang pilak ay tumitimbang ng 60 libra. Ang 10 platitong ginto na puno ng kamanyang at tigsa 10 siklo ay umaabot naman sa 48 onsa. Ang mga handog na susunugin ay 12 toro, 12 tupang barako at 12 kordero bukod pa sa mga handog na pagkain. Ang naihandog naman ukol sa kasalanan ay 12 kambing na lalaki. Ang naihandog naman ukol sa handog ng pangkapayapaan ay 24 na baka, 60 tupang barako, 60 kambing na lalaki at 60 kordero. Iyan ang kabuuan ng handog ng mga Israelita nang italaga ang dambana matapos itong pahira ng langis. Nang si Moises ay pumasok sa tuldang tipanan upang makipag-usap kay Yahweh, narinig niya ang tinig nito mula sa pintuan ng 2 kerubin sa ibabaw ng luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kaban ng tipan. Ayan po, purihin po ang ating Panginoon sa ating pagkabasa ng kanyang mga salita, tuntunin, ng mga rules, ng mga regulasyon ng Panginoon sa pamagitan ni Moises na nagpahayag din sa mga
Israelita at sa mga punong saserdote, yung mga lingkod ng Diyos, ay doon ipinahayag ni Moises kung ano po ang gagawin. At na pakahigpit merong panghandog talaga sa Panginoon, meron ding panghandog para sa kasalanan, at meron ding panghandog para sa kapayapaan. Matindi po ang mga kautusan ng Panginoon ang panahon po ni na Moises. At sa panahon naman natin ay talagang sobra pong binigyan tayo ng Panginoon ng maalwan na sitwasyon ng paghahandog sa Diyos. Ang atin pong literal na ginagawa kapag araw ng linggo ay dinadala po natin sa church o sa bahay panambahan yung mga handog, yung ating mga tithes and offering, at kung ano man yung dinidikta ng Holy Spirit sa ating puso na ihahandog natin sa Panginoon, ay dinadala po natin ito sa ating bahay panambahan. Pero sa panahon natin, para naman sa aking sariling experience, wala po akong pwedeng ihandog sa Panginoon sa bawat araw, kundi yung aking buhay, yung aking ginagawa para sa Diyos, at yung kalakasan na binibigyan ng Panginoon sa buhay ko, ayun din po ang aking inihahandog sa Kanya. At yung mga bagay na ating ginagawa sa buhay natin para sa Panginoon, ay isa po ito na handog para sa ating Diyos. At wala na pong mga kambing, wala na pong mga tupa, wala na pong mga hayop, mga ginto ang hinihiling ng Diyos sa atin sa panahong ito, kasi anong gagawin ng Panginoon sa ginto? Siya naman ang may-ari ng ginto, at nasa Kanya na po lahat ng kapangyarihan upang kuhanin ang mga bagay na gusto niya. So wala pong ibang hinihiling ang Diyos sa panahong ito kundi ang ating mga buhay na ihandog natin sa Kanya araw-araw, upang sa ganon ang ating buhay ay kapanatili naman ang kapangyarihan ng Diyos, at higit sa lahat yung pananampalataya na itinuro ng Diyos sa atin, na manampalataya tayo sa Kanya at magpatuloy na manampalataya kahit ano man ang sitwasyon ng buhay. At salamat sa Diyos kasi wala na po siyang hinihiling sa atin ng mga kung ano-anong mga bagay dito sa mundo para ihandog sa Kanya yung ating buhay, yung ating panahon, oras, at ang ating paglilingkod. Ayun po ang nais ng Diyos na ihandog natin sa Kanya, hindi po yung mga salapi o kung ano pa man. Siyempre, naroon po yung ating pagsunod sa Kanyang salita, kaya nga po tayo ay nagbibigay ng ating mga ikapu at ng ating mga handog sa Panginoon. Pero para sa akin, ang number one na nais ng Diyos na ihandog natin sa Kanya ang ating mga buhay at ang uri ng ating pamumuhay bilang mga anak ng Diyos, at ang ating uri ng paglilingkod sa Kanya. Kaya mga kaibigan, napakahaba po ng ating binasa ang bilang chapter 7. Nawa po ay meron po tayong naunawaan. Sabi ko nga po, ang mga binabasa natin sa bawat araw, ito ay tawag dito, mga impormasyon ng Diyos sa panahon ng mga Israelita. At kapag nabasa naman natin sa panahong ito, ay impormasyon din sa buhay natin. At ang salita talaga ng Diyos ang ginagamit ng Panginoon para magkaroon po ng pagbabago o transformation ang buhay natin. Mula po doon sa walang alam ay nagkaroon ng alam. Mula po doon sa makasalanan ay iniligtas ng Diyos at inalis sa buhay na makasalanan. Kaya nga po, nalaman natin ito lahat dahil sa salita ng Diyos. Dahil kung wala ang salita ng Diyos, hindi po natin ito malalaman. Kaya nga po nagkakaroon ng transformation o pagbabago ang buhay ng isang anak ng Diyos dahil po sa Kanyang salita ng ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, hanggang dito na naman po natin tatapusin itong ating Bible reading ngayong araw. At loobin nawa ng Diyos na sa araw ng bukas ay atin po maipagpapatuloy. Manalangin lang po tayo mga kapatid, mga kaibigan ko, dahil nakakaranas po ng dilubyo ang iba nating kababayan sa oras na ito. Wala po tayong pwedeng ihandog sa kanila, kundi ang panalangin natin sa Diyos, na sa gitna ng mga sitwasyon, naroon pa rin ang ating paghahandog ng panalangin sa Panginoon para makakilos naman ang Kanyang kapangyarihan sa mga kababayan natin o sa bawat lugar na dinadaanan po ng bagyong si Ophel sa oras na ito. Manalangin lang po tayo mga kaibigan, kasi wala po tayong magagawa dahil wala po tayo doon sa sitwasyon, kundi ang ipanalangin po sila sa ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig at sa pagbabasa at sa pagpapatuloy
na pagkikinig at pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Pagpalain po tayong lahat, hindi lamang sa mga material na bagay, kundi patuloy na pagpalain tayo ng Panginoon sa ating espiritual na pamumuhay. Sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Amen.